Ito ang kasaysayan ng pinakababaerong anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano-anong kalokohan kaya ang ginawa niya noong kanyang kabataan at palagi siyang napapalo? Totoo bang pinagsabay niya maging nobya sina Ellen Adarna at FHM model niyang girlfriend at pumayag ang mga ito sa ganoong setup? Totoo ba ang kumakalat na video kung saan gumagamit siya ng ipinagbabawal na dahon sa kasagsagan mismo ng giyera kontra ipinagbabawal na bisyo ng kanyang ama? Kilalanin natin si Baste Duterte. Tara, alamin natin sa history. Disclaimer, lahat ng aming babanggitin sa video na ito ay mapapanood at mababasa din sa iba't ibang online sites at articles. Taong 2016, matapos na maihalal bilang Pangulo si dating Mayor Rodrigo Roa Duterte, na mula pa sa malayong Mindanao ay nailagay din sa spotlight ang mga miyembro ng kanyang pamilya. Isa na dito ang kanyang bunsong lalaki na si Baste, ang tinaguriang rebelde o para sa iba ay heartthrob ng pamilya Duterte. Tinawag na sakit ng ulo at lover boy ng sariling ama. Sino nga ba si Baste Duterte? Si Sebastian Zimmerman Duterte o Baste sa mga malalapit sa kanya ay ipinanganak sa Davao City noong November 3, 1987. Bunsong anak siya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Elizabeth Zimmerman, isang flight attendant na mayroong lahing Filipino at German-American. Ang panganay nila ay ang kanyang kuya Paulo na ipinanganak noong March 24, 1975. At ang sumunod dito ay ang kanyang ate Sarah na ipinanganak noong May 31, 1978. Medyo may kalakihan ang agwat ng kanyang edad sa mga nakatatandang kapatid na halos 9 hanggang 10 taon. Mayroon naman siyang half-sister mula sa kanyang ama na si Veronica o mas kilala sa tawag na Kitty Duterte. Ipinanganak naman siya noong April 10, 2004. Lumaki si Baste sa isang katamtamang bahay sa Davao City. Mayroon itong 3 kwarto. Ang kanyang kuya Paulo at ate Sarah ay may kani-kaniyang sariling kwarto, habang siya naman ay kasama sa kwarto ng kanyang mga magulang. Katabi ng bahay nila ay isang squatters area. Ang mga kabataan doon ang kanyang naging mga kalaro at kaibigan. Naglalaro sila ng mga tipikal na laro ng bata gaya ng habulan, taguan at namimingwit pa sila sa may ilog. Ayon kay Baste ay kaya pa niyang gumawa ng sarili niyang pamingwit gamit ang isang kawayan. Gaya ng kanyang mga kaibigan ay nakikijoin din siya sa pangangalakal ng mga ito ng bote, dyaryo at bakal. Hindi naman niya ito kailangang gawin dahil may allowance siya mula sa kanyang ama. Pero sumasama siya sa kanyang mga kaibigan dahil trip niyang gawin ito. Madalas din daw siyang dalahin ng kanyang ina noon sa kanilang farm. Natatandaan niya, noong siya ay nasa 8 years old, nakahiligan niya ang pakikisali sa mga tauhan nila sa pagtatanim ng mais, kamote at mani. Binigyan pa siya ng kanyang ina ng pala upang linisin ang mga damo. Binabayaran siya ng 20 pesos kada araw. Sa kanyang paliwanag ay naging ordinaryo naman ang kanyang kabataan. Ang pinagkaiba lang, dahil anak siya ng isang politiko ay mayroon siyang sariling security personnel na sumusunod sa kanya. Palagi niyang tinatakasan ng mga ito upang pumunta sa mall. At noong magkolehiyo siya ay nagpumilit siyang layuan na siya ng mga ito. Pero sa tingin niya ay sinusundan pa rin siya, ngunit nasa malayo na. Takot daw si Baste sa kanyang ama noong bata pa siya. Disciplinarian daw kasi ito. Aniya, kapag may kasalanan ka, may punishment. If you do something good, you have a reward. Bihira lang yung reward, di ko na maalala. Usual punishment ay sinturon. Pinapalo ng nakadapa, minsan nakatayo. Lahat yata ng posisyon ng pagsinturon naranasan ko na sa tatay ko. Stricto din daw ito sa kanyang pag-aaral. Pagka-uwi niya galing eskwelahan, ay pinauupo siya nito sa harap ng lamesa upang magbasa ng libro. Bawal daw siyang tumingala at walang pake ang kanyang ama kung magbasa man siya o hindi, basta nakatutok siya sa libro. Pero hindi naman daw puro disiplina ang kanyang ama. Sweet din daw ito at marami silang masasayang moments. Minsan daw noong siya ay 12 years old, nalaman ng kanyang ama na nanghihiram lang siya ng motor sa kapitbahay, kaya naman ay binilihan siya nito ng isang Yamaha na 50cc. Naghiwalay ang kanyang mga magulang noong siya ay 11 years old at nasa grade 5 pa lamang. Malungkot daw ang pangyayaring ito pero hindi naman traumatic. Lagi daw naroon ang kanyang ama, nagpapakita o di kaya ipinatatawag siya. Hindi daw sila parehong palasalita sa isa't isa ng kanyang ama. Wala din daw itong cellphone at lahat ng komunikasyon ay dumadaan sa executive assistant nito. Pero hindi na daw nila kailangan pang mag-usap. Alam na daw niya ang gusto ng kanyang ama. Gawin niya ang tama at iwasan ang mali. Gaya ng huwag maging hambog, maging marespeto sa mga tao, at ang greatest lesson daw na itinuro nito ay ang pagiging humble o mapagkumbaba. Dahil ang kanyang ama daw ay isang napaka-humble na tao.
at palaging maganda ang intensyon nito. Nang maghiwalay ng tuluyan ang kanyang mga magulang, ay tumira ng 2 taon si Baste sa kanyang ina hanggang sa kinailangan na nitong umalis ng bansa upang magtrabaho bilang isang nanny. Kinuha siya ng kanyang ama pero 3 buwan lamang silang nagkasama dahil hindi sila magkasundo at may kakulitan daw siya noon. At parati din namang wala ang kanyang ama sa bahay dahil sa trabaho nito. Dahil dito ay ipinadala siya ng kanyang ama sa Manila upang manirahan doon at magpatuloy ng pag-aaral kasama ang kanyang ate Sarah na kasalukuyang nag-aaral ng law sa San Beda College. Doon na din nag-enroll si Baste para sa kanyang second year high school at nang makatapos siya ay kumuha na rin siya ng kursong legal management sa parehong eskwelahan. Pero sa unang taon pa lamang niya ay tumigil na siya at nagdesisyong umuwi sa Davao. Ayon sa isang article mula sa PhilStar, paliwanag ni Baste, magulo daw sa Manila, traffic at stressful ang buhay doon. At kapag nalaman daw ng mga kapwa mo kamag-aral na ikaw ay galing Mindanao, mayroon daw agad assumption sa mga ito at ikaw ay otomatikong Muslim at nagmula sa isang magulong lugar na pinuputakte ng kaliwat ka ng krimen at kaguluhan. Kaya minsan daw ay pinagtitripan ni Baste ang ilan sa mga kaklase na sumasama sa kanya upang bisitahin ang kanyang lugar. Sinasabi niya sa mga ito na malayo at hindi patag ang kanilang lalakaran, na ang runway na kanilang bababaan ay hindi sementado at maaaring mayroong ahas. Natatawa na lamang siya sa mga reaksyon nito pagdating nila sa lugar at makitang kabaliktaran ng kanilang inaakala ang kanilang nakikita. Dati kasi, bago pa maupo ng unang beses bilang mayor ang kanyang ama noong 1988 at masimulan ang makabuluhang pagbabago sa lugar, ay kilala na sa pagiging magulo ang Mindanao, lalo na sa Davao na pinuputakte ng matitinding krimen, karahasan at kaguluhan. Madalas din na mayroong buhay na nabubuwis kapag nakikipaglaban ang mga militar laban sa mga rebelding grupo na NPA at vigilante group na Alsamasa. Bukod pa ito sa mga kriminal na pumapatay at talamak ng mga gang at mga sangkot sa ipinagbabawal na bisyo. Binansagan pa nga noon ng foreign press ang Davao bilang murder capital of the Philippines. Naging mapanganib din ito para sa mga journalists. 16 ang nasawi sa kanila sa kalagitnaan ng 1984 hanggang Agosto 1986. Kaya ganoon na lamang ang tingin ng mga tao dati sa Davao at Mindanao. Sa kasalukuyan, malayo na ang imaheng ito sa nakaraan. Kinikilala na ito ngayon bilang isa sa pinakaligtas na lungsod sa bansa. Katunayan, ilan beses na itong nakatanggap ng award bilang Most Child-Friendly City for Highly Urbanized category mula 1998. Balikan natin ang pag-aaral ni Baste. Dahil itinigan niya ang kanyang pag-aaral ng legal management sa San Beda at nagdesisyong bumalik sa Davao, ay doon niya naisip ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral at kumuha ng kursong medical technology sa San Pedro College. Nangarap siyang maging doktor dahil walang doktor sa kanilang pamilya, puro abogado. Pagkatapos ng 2 semester ay itinapon niya sa bintana ang pangarap na maging doktor. Napagtanto niya na hindi daw talaga siya mahilig mag-aral at ayaw niya ng parte ng pag-aaral kung saan ay sila ng pusa upang i-dissect ito. Kasunod nito ay naisip ni Baste na subukan ang political science. Graduate din kasi dito ang kanyang paboritong political thinker, ang kanyang sariling ama. Ang pinaka-importanteng konsepto daw na itinuro nito sa kanya ay kung sino man siya sa lipunan, dapat niyang isaalang-alang ang lahat ng nasa kanyang paligid bilang kapantay at tratuhin sila bilang kapantay na tao. Nag-enroll si Baste sa Ateneo de Davao University at doon kumuha ng kursong political science. Nagustuhan niya na 3 lamang ang math subject dito dahil hindi daw siya kagalingan doon at ang mga exam ay subjective. Aminado siya na hindi talaga siya kagalingan sa school dati pa man at halos pasang-awa ang kanyang mga grades na naglalaro sa 75 hanggang 78. Masaya na daw siya dito at mas interesado pa siya sa mga extracurricular activities gaya ng basketball, clay shooting, motocross, mixed martial arts na panandalian lamang niyang sinubukan at ang kanyang paboritong surfing. Nagpapasalamat naman si Baste sa ibinigay na kalayaan ng kanyang mga magulang na piliin niya ang kursong nais
nais. Talagang pribilehiyo na kapag ayaw niya ng isang kurso ay maaari siyang lumipat sa kanyang gugustuhin, lalo na at pinahahalagahan talaga ang edukasyon sa kanilang pamilya. Pagiging ama. Sa edad na 22, habang nag-aaral ng political science, ay nabuntis ni Baste ang kanyang nobya. Natatakot man ay hinarap niya ito upang panindigan ang kanyang magiging anak. Naramdaman niya ang obligasyon na magpakaama at makapag-provide para sa kanyang pamilya. Kaya nagtayo siya ng junk shop dahil ito ang alam niya. Hindi daw siya kagalingan sa math, pero dito ay may experience na siya mula pa noong pagkabata. Para sa kanya, ito ang pinakamadali at practical na paraan ng pagkita ng pera. Pero dahil estudyante pa siya noon ay tinatanggap pa rin niya ang allowance na ibinibigay ng kanyang ama. Nang siya ay magtapos, imbis na kumuha ng trabaho related sa kanyang kurso, ay ipinagpatuloy lamang niya ang kanyang negosyo. Simple lamang daw kasi ang buhay na gusto niya. Hindi naman din daw siya magastos. Ang mahalaga lang ay makapag-provide siya para sa kanyang anak. Noong panahon ng interview na ito sa kanya noong 2016, ay masasabing maayos na ang lagay ng kanyang negosyo. Mayroon siyang manager na nagpapalakad ng kanyang junk shop, kaya hindi na niya kailangang gumising o matulog sa takdang oras upang patakbuhin ang kanyang negosyo. Ang tanging instruction niya lamang ay kinakailangan na kumita ang junk shop ng specific na halaga na kanyang nais. Kapag bumaba daw ang kita, ibig sabihin ay mayroong problema. At kapag naman daw ay may sobra ang kita, ay wala siyang pakialam kung kuhain man ito ng kanyang tauhan, basta ang itinakda niyang kita ay mapupunta sa kanya sa dulo ng buwan. Sa panahong ito ay mayroon ng isang anak na babae si Baste at kinakasama na ang pang-anim niyang nobya na ina naman ng ikalawa niyang anak. Pabilong sinabi ni Baste sa isang interview, "Pasalamat nga lang talaga ako, naging president yung tatay ko. Diba? Nanalo tatay ko, bigla akong gumwapo." Mga nakarelasyon. Hindi pinangalanan ang lahat ng mga naging kasintahan ni Baste, pero narito ang ilan sa mga makabuluhan sa kanila. Number 1, Vanessa Luis Basilio. Si Vanessa ang ina ni Bella, ang panganay na anak ni Baste. Ayon sa ilang websites, nagkaroon ng relasyon ang dalawa bandang 2010, kung kailan nabuo si Bella at naghiwalay sila bandang 2012. Number 2, Kate Necesario. Si Kate Necesario o Darela Kate Necesario ayon sa ibang article ay long-time live-in partner ni Baste. Siya ay dating modelo na nakabase sa Davao at minsan nang na-feature sa April 2011 issue ng magazine na FHM Philippines noong siya ay 18 years old lamang. Ayon sa mga article, ay nagkaroon ng relasyon ang dalawa bandang 2013. Pinagsasaluhan nila ang isang anak na lalaki na nagngangalang Yair na ipinanganak noong June 2014. Pero ayon sa ibang balita, di umano ay mayroon silang ikalawang anak na noong 2020. Nagkaroon ng bali-balita na panandaliang naghiwalay ang dalawa noong taong 2017 matapos ang kumalat na issue na nagkaroon ng ibang karelasyon si Baste bukod kay Kate habang sila pa. Itinanggi ni Baste na sila ay naghiwalay at sa ngayon ay nakikita pa rin si Kate sa tabi ni Baste noong mag-oath-taking ang huli sa pagka-vice mayor noong June 2025. Kinikilala siya ng mga reports bilang long-time partner ni Baste. Number 3, Ellen Adarna. Taong 2016 umugong ang balitang mayroong namumong relasyon si Baste at ang aktres na si Ellen Adarna matapos mamataan ng mga netizen ang mga litrato na ipinost ng aktres sa kanyang social media account kung saan magkasama sila na Baste sa Siargao Island upang i-celebrate ang birthday ng kaibigan niyang si Beauty Gonzalez na isa ding aktres. Matapos ito ay makailang beses pa silang namataan na magkasama sa iba't ibang lugar gaya ng Japan kung saan kasama nila ang iba pa nilang mga kaibigan. Maging sa Malacanang ay dinala din siya ni Baste upang dumalo sa isang hapunan at doon ay ipinakilala niya ito kay Pangulong Rodrigo Duterte. Noong una ay itinatanggi pa nila na mayroon silang relasyon pero kalaunan ay inamin na din nila ito nang may ilan buwan na silang hiwalay. Ayon kay Ellen, nagsimula daw manligaw sa kanya si Baste pagkatapos ng oath-taking ng kanyang ama sa pagkapangulo. Ang nagustuhan daw ni Ellen kay Baste ay ang pagkakasundo nila sa maraming bagay, mga pareho nilang interes gaya ng pag-travel, pagpunta sa beach at marami pang iba. Pati na rin ang mga long conversations nila mula gabi na inaabot hanggang umaga. 6 o 7 buwan lamang ay tinagal ng kanilang relasyon na natapos noong Disyembre 2016. Hindi na nila ito pinaabot ng Pasko.
Inilarawan ni Ellen bilang a very weird breakup ang kanilang hiwalayan. Kwento niya, nakakatawa daw dahil sa text lamang sila naghiwalay. Imbis na good morning ang laman ng text ni Baste ay sinabi daw nitong ano na lang kaya kung maghiwalay tayo at okay naman daw ang naging sagot ni Ellen. Hindi na daw siya na-shock dito. Panandalian lamang daw silang hindi nag-usap pagkatapos nilang mag-break dahil normal naman daw ito na proseso ng mga taong naghihiwalay. Pero pagkatapos ng bagong taon ay nag-uusap na muli sila at nagkita pa dahil kailangang kunin pa ni Baste ang ilan sa mga gamit niyang nasa bahay ni Ellen. Nang magkita daw sila kasama ang mga kaibigan, ay walang anumang sama ng loob sa kanila. Nakakapag-usap pa rin daw sila ng kahit ano at lumalabas bilang mabuting magkaibigan. Open din daw siya na makatrabaho si Baste sa hinaharap, gaya ng pagiging business partners. Ilang beses pa silang lumabas bilang magkaibigan pagkatapos nilang mag-break. Isa na dito ang pagiging guest ni Ellen noong July 2017 para sa isang episode ng Lakbay. Siya ang nagsilbing guide ng grupo sa Temple of Leia, isang shrine na ipinatayo ng lolo ni Ellen para sa namayapang asawa nito. Sumunod nito ay ang naging viral nilang video sa isang lokal na bar sa Cebu kung saan makikitang pinapanood ni Baste si Ellen habang nakikipag-jamming ito sa banda at kumakanta ng Visayan song na Pero Atik Ra na ang ibig sabihin ay pero biro lang. Ang kantang ito ay tungkol sa isang tao na nagkukunwaring nakalimot na o hindi na mahalaga ang kanyang ex. Ngunit sa katotohanan ay nahihirapan pa rin siyang mag-move on. Pagkatapos kumanta ay nagyakapan sila ni Baste at pabirong mabilis na nag-smack habang naghihiyawan ang mga nakapaligid sa kanila. Dahil dito ay nagkaroon ng espekulasyon na nagkabalikan na sila pero nanindigan ang dalawa na sila ay magkaibigan na lamang. Noong sila pa ni Ellen ay naging kontrobersyal ang isang video kung saan tila lutang silang pareho at mayroong hawak na sigarilyo si Baste. Biglang kumalat na ito daw ay humihit-hit ng ipinagbabawal na dahon. Pero pagtatanggol ni Ellen ay lasing daw sila pareho at pabirong sinabi na hindi daw niya ipopost ito kung ipinagbabawal na dahon nga ito, lalo't na si Baste ay anak ni Presidente Digong, na kilalang kontra sa ipinagbabawal na bisyo. Ang ginagamit daw ni Baste ay totoong sigarilyo. Ito daw ay IQOS, isang electronic cigarette mula sa Japan. Pero ang pinaka naging kontrobersiya ng kanilang relasyon ay dahil mayroon ng nobya noon si Baste, si Kate Necesario. Sa isang interview ay inamin niyang pinagsabay niya ang dalawa. Pero paliwanag niya ay pumayag daw ang dalawa sa kakaibang setup nila. Naging honest naman daw siya sa mga ito. Kinausap niya ang kanyang nobya na kung ayaw nito ay pwede nilang pag-usapan ang mangyayari sa kanila. At naging open din naman siya kay Ellen na mayroon na siyang nobya. Hiwalay na sila ni Ellen nang aminin niya ito sa isang interview. Dagdag pa niya na aware daw si Kate na hindi pa siya handang magpakasal. Nabanggit niya din sa nasabing interview na faithful naman ako, hindi lang loyal. Hanggang dito na lang. Kayo anong masasabi niyo sa kasaysayan ni Baste Duterte? I-comment lamang ang iyong opinion sa ibaba. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click na rin ang notification bell. Hanggang sa muli.